Napipigo na yung mga netizens. Binabas palagi si John B. Grimulyagang ng mga abangers announcement niya. Anyway, balikan natin yung kay Ping Lacson. Nag-advise kay Doreen Ligarda. Mag-iingat yung kanyang ang kanyang anak baka pag-initan. Siguradong may nagpaplano ng masama, mga kababayan. He has to increase his security. Pero hindi naman yung katulad kay Sara Duterte'ng 350 bodyguards. O, diba? Sobra naman yun. Wala pa yung ginagawa, Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Tama itong sinabi ni Senator Ping Lacson. Advice niya kay Congressman Leandro Livieste. Sabi ni Ping Lacson, do not underestimate evil. Senator Ping Lacson advised Senator Loren Ligarda to tell her son, Batangas 1st District Representative Leandro Livieste, to always mind his security. Medyo maluwag daw ang security kasi itong si Congressman Leandro Livieste, yung anak ni Doreen Ligarda. Ngayon, kanyang ginawa po na binitag niya yung district engineer ng Batangas, nakakulong na ngayon sa PNP. At bukas, sabi, pa-file na ng kaso. Kailang bukas yata, baka Wednesday na ma-file na ng kaso. Kasi dineclare ng ating Pangulong Bongbong Marcos na walang pasok bukas. Unahin ko muna pala sa inyo to kasi importante to. Walang pasok mula sa Presidential Communications Office. Lahat ng antas sa pampubliko at paaralan, pribadong paaralan, pati mga tanggapan ng pamalaan. Walang pasok dahil sa masamang panahon. Ay hindi man kasama yung Batangas. Ito yung mga areas na walang pasok. Metro Manila, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte. Pinapayuhan ng lahat na mag-ingat, iwasan ang mga mapanganib na lugar at manatiling nakatutok sa mga opisyal na abiso ng pamalaan. Dininseminate na rin ito ni DILG Secretary John B. Grimulya. Yan mga abangers. Ayon sa Pag-asa, hassle ang panahon bukas. 4 na araw na kayong pahinga, dagdag pa ng isa. O ayan, serious na ang dating ko, no joke talaga. Keep safe everyone. Pinagalit kasi siya ng style ng kanyang mga announcement. Yung previous na nagkaroon ng habagat, mga pagbaha, galit yung mga DDS. Nabas mga kababayan, malamang mabas uli ngayon kasi tinamaan niya ng no joke, parang yung pagbabanta. Pagbabanta sa ating Pangulo. Ayun nga galit na naman yung mga netizens. Sounds funny but no joke. Mukhang nakainom lang. Asan po ang memo? Ebing typhoon is already a joke only in the Philippines. Sabi ni Dayanara, joke time, mag-announce parang iwan. Ito yung latest na announcement ni Secretary John Vic. Mga abangers, ang lalakas ninyong magdasal. Nag-update ang Pag-asa. Bukas damay na ang mga sumusunod. Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Batangas, Cavite. No joke. No joke. Sabi ni Rose, nananadya ka na, Secretary, ha? Sige. Ganyanan, abangin talaga. Napipigo na yung mga netizens. Binabas palagi si John B. Grimulyagang ng mga abangers announcement niya. Anyway, balikan natin yung kay Ping Lacson. Nag-advise kay Doreen Ligarda. Mag-iingat yung kanyang ang kanyang anak baka pag-initan. Siguradong may nagpaplano ng masama, mga kababayan. He has to increase his security. Pero hindi naman yung katulad kay Sara Duterte'ng 350 bodyguards. O, diba? Sobra naman yun. Wala pa yung ginagawa, Yan si Sara. Yung ating Pangulo, busy kahit linggo kahapon, nasa pag-inspeksyon doon sa Benguet.
Nag-inspeksyon ng proyekto, PBBM and Mayor Magalong. Nag-inspeksyon ng buhok kung may kuto, Sara Duterte Carpio in Paris. Useless talaga. Parang yung project na in-implement doon sa Benguet. Yung Rocknet na 75% yung kickback. Taga yung Rockshed. Useless, sabi ng ating Pangulo. So anyway, yan ang advice ni Ping Lacson kay Congressman Leviste. This after Leviste rejected millions in bribe money from the Department of Public Works District Engineer. Not only that, sabi dito sa balita, Ligarda Leviste even had the engineer arrested. Exactly, sabi ni Lacson. What I advised Senator Loren when I informed her about Congressman Leviste's unusual feat as a neophyte congressman, that her son must always mind his security, sabi ni Ping Lacson sa kanyang statement. Baka ipatumba po. Sabi nga ni Ping, sa kanyang pananaw, may malaking tao na nasa likod nito. And it could be the contractor. Yung nasa likod ng bribery or bribery attempt. Yan o. Posibleng isang mas makapangyariang kontraktor ang nasa likod ng tangkang panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito naging payag ni Ping Lacson matapos maaresto ang isang District Engineer 1 ng Department of Public Works and Highways sa Batangas. Gayunpaman, binigyang diin ng senador na dapat ding pag-aralang mabuti ang usapin kaugnay ng zero budget para sa flood control project sa susunod na taon. Ito yung nakumpiskang pera, mga kababayan, sa bribe attempt. Ito yung district engineer. Yan o. DPWH engineer, NAB for alleged 360 million bribe to Batangas Congressman Leviste. Ang pangalan niya si Engineer Abelardo D. Calalo. Ito na siya, nakakulong na siya mga kababayan. Sabi dito sa report ng PTB, tumangging magbigay ng pahayag sa media si Engineer Abelardo Calalo. Ang naarestong engineer. Sir, lumabas na po kasi sa balita yung update po dun sa nangyari. Baka pwede pong bakunan kayo ng panic kung may gusto lang po kayo iparating sa publiko. Gusto niyo po ba ipagtanggol sir yung sarili niyo po? So, nakakulong siya. Ito yung mga iniimbestiga kasi na mga defective flood control project sa Batangas. Tingnan sitwasyon sa isang flood control project sa Binambang River, Barangay Santol, Balayan, Batangas. The project has been damaged since last year and we are doing today is measuring sheet piles in the presence of DPWH, sabi po ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste. Yan o. Sira-sira mga kababayan. Grabe pong korupsyon. Kaya sabi ni Ping Lacson, billions of public funds niya are involved or at stake in a game he is in that he cannot underestimate evil. So, lahat ng ito mga kababayan dahil sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-expose sa sumbong ng Pangulo na-inspire ang ating mga leaders. Ito nga sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, Mayor Joy backs PBBM's directive on LGU permits for infrastructure projects. Si Joy Belmonte ng Quezon City. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, ito ang directive ng ating Pangulo is a vital step in ensuring that every government initiative is responsive to the needs, priorities, and safety of our citizens. Palalakasin niya nito yung intent ng Local Government Code which mandates meaningful participation ng mga LGUs sa pagpaplano at implementation nitong mga projects that directly affect the
their constituencies. Pero sabi dito sa balita, before this national directive, Quezon City had already institutionalized the same principle through City Ordinance Number SP 2939, Series of 2020, which mandates all national government agencies, offices, and corporations to coordinate with the city government before implementing projects within its jurisdiction. In Quezon City, sabi niya, this process guarantees consistency with our drainage master plan and other long-term strategies while safeguarding the responsible and efficient use ng public funds derived from the hard-earned taxes of our people. Ayan mga kababayan, so nagustuhan ng mga local leaders ang naging aksyon ng ating Pangulong Bongbong. Dapat man talaga ganon. Purposely, inalis nila yung ganyang policy para sila na lang ang nag-uusap. Purposely, dinesign nila para, ito na nga po, makalusot sila sa kanilang mga ginagawang katarantaduhan. Ay hindi na yan po pwede ngayong administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. O ngayon, ang sabi dito sa balita, pinirmahan na ni Chis Escudero yung subpena versus construction companies na sangkot sa flood control projects na hindi po nag-attend sa investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang mga sinubpenang contractors ay ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Miss Sara Diskaya, yung presidente. Royal Crown Monarch Construction Supplies Corporation, Romeo Miranda, president. Centerways Construction and Development Incorporated, Mr. Lawrence Lobiano, president. Ito yung nagbigay kay Chis Escudero ng 30 million na campaign fund noong 2022 election. St. Timothy Construction Corporation, Miss Maria Ruma Angeline Rimando, president. Hightone Construction and Development Corporation, Mr. Edgar Acosta, president. Taga rito yan sa amin, sa Legazpi. Sunwest Incorporated, Miss Aderma Angeli D. Alcazar, President, CEO. Ito yung inuugnay kay Congressman Ako Bicol. Itong dalawa, Congressman Kitoko, former congressman, and Saldico, incumbent Ako Bicol Party List congressman. LR Tiki Builders Incorporated, Mr. Luisito Tiki, President. Top-Notch Catalyst Builders Incorporated, Mr. Yomir S. Villanueva, President. MG Samidan Construction, Miss Marjorie O. Samidan, Authorized Managing Officer. Tapos yung Wawaw Builders, Mr. Mark Alan Arevalo, General Manager. So sila yung mga hindi nag-attend. Iba-iba yung rason kung bakit hindi sila nakapag-appear sa unang ginawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. So tingnan natin, sabi September 2, yung susunod na hearing sa Senado. Ngayon, si Jingo Estrada nag-warning that he will push for the arrest of the contractors if they fail to appear again and offer unacceptable excuses for their absence. Tingnan natin yung mga reactions ng mga tao. Sabi ni Enrique Carrera, kasama na yung financier mo. Kasama nga sa sinumpena yung Centerways. Tingnan natin kung maitatanong yung tinanggap ni Chis Escuderong 30 million. Diba? Sabi ni John G. Black, dapat kasama din kayo, investigador suspect. Yan nga po, dapat hindi sila yung nag-iimbestiga, kundi sila yung iniimbestigahan. Kaya, duda yung ating mga mamamayang Filipino sa ginagawang investigasyon ni Marcoleta. Sabi ni Norman Lonceras, dapat po ipatokang nyo na ang ayaw sumipot. Total, mga magnanakaw naman yan sa kabanang bayan. Sabi ni Renata Lagonzad Adona, lahat kayo imbestigahan, hindi kayo mag-imbestiga. Sabi ni Helen
nagrampas sisyo, focus lang gagawing investigasyon ng mga bulaang senador na yan. Sabi ni Tito Siamri Torres, same kay Napolis yan. Napolis at ang kontraktor lang mapaparusahan. Yung mga senador, mga kababayan, nakalabas, si Napolis nakakulong. Yung 12 billion pork barrel scam, may mga nakulong man. Si Enrile, si Jinggoy, si Bong Revilla. Kaya lang lahat nakalabas. Si Napolis po nakakulong. Yan ang masaklap, mga kababayan. Ginamit lang si Napolis. Siya ngayon yung nakakulong. Kawawa naman. Ano po? Sabi ni Emerita, ikaw di ka kasali. Sabi ni Abrin, walang pag-asa ang Pilipinas na umangat na pag-iwanan na tayo ng mga kapit-bansa natin. Dahil sa kalokohan nyo, niluloko nyo mga mamamayang Pilipino, sa impyerno na lang kayo babawian. Sabi ni Romar, ituro sana kalakaran at kung sino ang lahat ng tumanggap na politiko. Sigurado lahat ng tumanggap kaparihas ng ginagawa sa congressman ng Batangas. Dahil wala naman tao tatanggap ng cheque na siya pang magwi-withdraw, lalo na lagay mabibisto. Sabi ni Jun Bartolome, isama mo sarili mo keso. Sabi ni Toy Torres, dapat kayo hindi mga kontraktor, pasimuno kayo, kumita kayo dyan. Sabi ni Linuel Santiago, niloloko nyo lang taong bayan. Sabi ni Ezekiel Ladlad, siguraduhin lang na walang sasantuin, ikulong ang may sala at huwag bigyan ng pagkakataon. Sabi ni Zelda, grabe ginagawa ninyo sa Pilipinas, kawawa ang mga mamamayang Pilipino, lalo mga taong walang-wala, nakakaawa. Sa kabilang buhay kayo, huhukumin dito sa lupa, masarap buhay ninyo, mga buaya. Sabi ni Carmelito Nilo, nag-umpisa lahat yan dahil sa insertions na ginawa mo, dapat managot kayong lahat na magkakasabwat dyan. Sabi ni Peter Valdez, for tweet. Wala man lang pumabor, mga kababayan, kay Chis Escudero. Galit ang mga mamamayang Pilipino. Nasira yung Senado po.